Sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, marami ang nagtatanong, totoo bang mas matipid ang electric vehicle? O isa lang ba itong hype? Alamin natin ang katotohanan. Part 1. Magkano ba talaga ang gastos? Sa Pilipinas, ang average na presyo ng kuryente ay nasa 10 hanggang 12 piso kada kilowatt hour. Ang isang electric vehicle ay kayang tumakbo ng 6 hanggang 8 kilometro kada 1 kilowatt hour. Ibig sabihin, ang gastos mo kada kilometro ay nasa 1 hanggang 2 piso lamang. Samantala, ang gasolina ay umaabot na ng mahigit 60 piso kada litro. Kung ang kotse mo ay tumatakbo ng 10 hanggang 12 kilometro kada litro, ang gastos mo ay nasa 5 hanggang 6 na piso kada kilometro. Halos triple ang tipid ng electric vehicle. Part 2. Maintenance na halos wala. Isa pa sa pinakamalaking bentahe ng electric vehicle ay ang maintenance. Walang change oil, walang spark plug, walang tambutso, at mas kaunti ang gumagalaw na piyesa. Mas konti ang sira, mas konti ang gastos, mas konti ang stress. Part 3. Pero may kapalit din. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang katotohanan na mas mahal ang bili ng electric vehicle kumpara sa ordinaryong sasakyan. At kapag dumating ang panahon na kailangang palitan ng baterya, maaari itong umabot ng daan-daang libong piso. Pero ang magandang balita, ang karamihan sa EV, batteries ay tumatagal ng 8 hanggang 12 taon. Part 4. Charging sa Pilipinas. Kung may sariling garahe at saksakan sa bahay, napakadali ng pag-charge. Parang cellphone lang, isaksak sa gabi, gamitin sa umaga. Sa mga pampublikong lugar, dumarami na rin ang charging stations, lalo na sa mga mall at business districts. Pwede mong ipakita footage ng charging stations sa mall. Part 5. Final verdict. Sa kabuuan, oo, totoong mas matipid ang electric vehicle sa araw-araw na gastos. Mas mura ang kuryente kaysa gasolina, mas mababa ang maintenance, at mas tahimik pa ang biyahe. Pero kailangan mo ring paghandaan ang mas mataas na puhunan at charging setup. Kung pang city driving at long-term savings ang hanap mo, maaaring ang electric vehicle na ang sasakyan ang hinaharap ngayon pa lang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pang matuto tungkol sa matalinong pagmamaneho.